Okay, hello Aquarius. So ang reading natin ngayon is para sa iyo sa September 22 hanggang 30, no? So titignan natin ang iyong energy, ang iyong mga hamon, ang iyong challenge, kung saan nagsimula ang problema. Talagang very detailed 'to, no, para lubusan ka magabayan, no? Ayan, so takpan lang po ang tenga at medyo ito maingay. Ayan. Ayan, so yan, you will gonna feel ano, no, lighter. Ayan. So very detailed po ngayon ang titignan natin, no? At sana po napanood niyo na rin yung mga dati ninyong video, no? Kasi maganda yun at maano po natin, matatrack nyo ang iyong journey, makakakuha kayo ng mga raming gabay po, no? So, marami pong salamat sa lahat na nag-subscribe at nag-hype po sa cellphone, no? Thank you so much. At sa inyong mga comment, no? At sa September po, ay sa December po is bubunod tayo ng anuhan natin, ng ipa-private reading natin sa bawat sign, no? Ayan. So, lahat po nagko-comment, may mga ticket po 'yan, no? Ayan, thank you so much po at iniimbitahan ko rin po kayo sa ating ano, sa ating live, no? Every Monday po ang live sa atin, no? So, sana maka-attend kayo 12 o'clock PM po. Okay, para po ito kay Aquarius, September 22 to 30 Spirit Guide. Oops, ayan. Oh, bakit may tower? May tower ka na nak. Pero maganda yan. Divine intervention siya, no? And then, we also have the Queen of Swords. Ayan ang challenge mo. Hindi kaya si, ano yan, Aquarius is your persons? Or pwede rin sabihin natin na that could be also hindi ano, no? Hindi siya persons, but this could be also a, sabihin natin, isang sitwasyon din, no? So, kumpletuhin natin. Para po kay Aquarius Spirit Guide. So, Devil, no? You have Devil in reverse. Para po kay Aquarius. Para po kay Aquarius Spirit Guide. Ayan. May Queen of Pentacles ka, naka-reverse din si Mother. Ba, maraming tao naka-ano sa'yo, parang maraming tao ang nakakonect sa'yo. Or maraming tao ang mag-influence din sa'yo, no? Lakas nun, no? And you have the Eight of Swords. Ayan. Ako, natrap ka sa dalawang tao nga na. Trap-trap nga yan sa dalawang tao. Tingnan pa natin. Medyo natukso ka. May nakita tayong tukso rito, no? Could be also may Capricorn din ako nakikita. Ayan. Ayan. Meron ka rin namang the world sa iyong nakaraan. Let's wait, right? So, kung saan ka dapat mag-focus, no? Meron kang Ten of Swords. Ayan, ang hirap. Na hindi ka na magpapabuli, no? That's good thing. Tell us more, sweet guy. Ayun. Ace of Wands, naka-reverse.
At may 5 of Wands ka. Wow, Magician ang iyong pinaka-outcome. Maganda ha. So, nakikita mo dito, nak, no? Andito yung iyong tower, no? Ito yung sabihin natin, maraming mga relasyon siguro na na hindi masyadong ano, no, matibay ang pundasyon, no? Kaya may nakikita tayong divine intervention. Ibig sabihin ang infrastructure ay mabubuwag. Ito rin yung sinasabi natin, mga matataas ang pride din, no? Mukhang sa ano na to, maaring maging ganyan ang energy mo na medyo very Friday ka this coming 22 to 30 mo, no? Ito rin yung nagpapakita ng biglaang matinding changes din sa'yo, no? Ito yung parang sabihin natin, isang kidlat na tumama sa isang structure, no? Ayan, parang sabihin, boom, parang this is divine intervention sa actually, no? Ito rin yung sabi para gumuho yung ano, yung hindi sabihin natin hindi matibay na pundasyon, no? Ito yung matagal nang naitayo pero sabihin natin biglang guguho. Ito rin ihalong tulad natin sa relationship, parang matagal na kayo pero parang you couldn't feel much love. So, kumbaga sa huling mundo, nabuwag din ang inyong relationship, no? Maybe someone is dealing with Aries, Leo, Sagittarius na isang Queen of Wands din dito, no? Kung i-admit din natin to sa inyong love reading, no? So, nakita din natin, halimbawa, no, ito yung trabaho na sabihin din natin na matagal mo nang pinaghihirapan, no? Tapos is biglang nawala, no? Sa una, pakiramdam mo ay nawalan ka ng lahat ng ano, ng hope, no? Ngunit sa paglipas ng panahon, nak, no, parang makikita mo na ang pagkawala ng trabahong ito ay parang nagbigay daan pa sa iyo yan sa isang opportunity na mas maganda, no? O sabihin natin mas angkop at mas lalo kang sumaya sa bago mong karera maski hindi ka natanggap dito, Aquarius. Do you get me? Ibig sabihin, matagal mo nang inaasam yan, no? Nag-work hard ka, nag-ano ka, pero yung na-desperate ka sa resulta dahil sabihin natin hindi ka natanggap sa trabaho, no? Pero ang yung pala is may ibang plano ang God para sa iyo, no? Ibig sabihin, mas masasayahan ka sa bago mo ngayong trabaho. So ibig sabihin, yan din yung false hope na iniisip na parang blessing in disguise din, no? At ito naman yung sabihin nating sa isang Queen of Wands, no? It could be also ang challenge mo rin, this could be also dealing with Aries, Leo, Sagittarius, no? Isang magandang babae, isang very active, isang matalino, isang very adventurous persons din. Siguro ito rin yung maganda na dapat mo rin siguro i-please. Or ito rin siguro ang challenge mo ito rin siguro yung karelasyon mo or sabihin natin ka-partner mo na tao, no? Na parang dito ka na-challenge sa taong ito, no? Parang gusto mo subukan ang iyong galing, no? Or sabihin natin is instead na dud ka nga sa dati na walang love, no? Parang ito siguro may isa ka pang pinagpipilian na tao din na maaaring mong ipalit sa nasirang structure or sabihin natin nasirang relasyon. Baka ito rin sinasabi na maging ano mo, na ito yung na kilala mo na, ibig sabihin mas parang mas sabihin natin na na-challenge ka sa taong ito, no? Ito rin yung 'pag hindi ito tao po, 'no, ito yung sinasabing challenge na nananatiling matatag din at maging positibo ka rin sa gitna ng kaguluhan mo, 'no. So, kailangan mong gamitin ang lakas at kumpiyansa mo being the Queen of Wands din para malampasan mo, 'no, ang mga pagsubok. So, huwag mong hayaang lamunin ka rin ng takot, 'no. Halimbawa, nagaganap ang tower sa'yo na ito, nagaganap ang tower sa'yo. So, kailangan mo lumabas at maging proactive ka, no? Sa halip na magbukmok ka, maghanap ka ng bagong proyekto, no? At mag-aral ka ng bagong kasanayan o maglaan ka ng oras sa mga bagay na nagbibigay ng inspirasyon sa iyo at sigla, no? So yan yung halimbawa ng Queen of Wands, no, na
isang hamon sa'yo na mag-aral ka, no? O maging proactive ka sa pinagdadaanan mo being a tower, no? Sa tower moments mo sa September 22, no? So, meron ka rin ditong devil in reverse. Ito yung nakatagong influence, anak, no? So, ito yung isang malakas na senyales na ikaw yung unti-unting nakakalaya mula sa isang pagkakulong mo, no? Maaaring ito yung isang bisyo o sabihin natin isang makakapinsalang relasyon, no? Ito nga siguro, sa tower nga rin siguro, no? So, maaari ring ito yung sinasabi nating isang mentalidad na pumipigil din sa'yo na dito ang camera ko. Ayan. Parang mentality mo rin, no? Na nagpipigil sa paglago mo, no? So, ito rin yung sinasabi natin, na lumalaya ka na, you're breaking through or you're breaking free, no? Dahil sa parang gusto mo rin na umiwas, no? Na sa mga tukso. At yung sa iba naman is maraming tukso na dumarating. Maaring tukso sa'yo din itong sa Queen of Wands, no? Or si Queen of Pentacles sa'yo when it comes sa relationship na pilit mong iniiwasan, no? Pilit mo siyang iniiwasan. So, parang ito rin siguro challenge na na dalawang tao na nakikita natin dito, dalawang babaeng involved, no? Dalawang energy involved. Or sabihin natin na talagang you're trying your best na lumayo sa isang mga toxic na ways, no? So, kaya ang devil is in reverse sa'yo, nak, no? Which is good thing. Ayan, good job sa'yo, Aquarius, no? So, meron ka rin ditong Queen of Pentacles, no? Naka-reverse din siya. Ito yung nasa loobin mo. Ito yung nasa panloob mo, no? So, halimbawa 'no, maaring nakakaramdam ka rin actually sa September 22 to 30 na parang nawawala ang iyong sariling worthness or sabihin natin medyo nawawalan ka ng sariling, tiwala or let's say confidence 'no. Parang nawawalan ka ng confidence sa sarili mo, medyo questions mo 'no. At sabihin natin ito rin yung dapat mong bigyan ng halaga ang sarili mo, no? Or sabihin din natin medyo tinatamad ka, nagiging pabaya ka sa iyong sarili, sa iyong kalusugan din, or sa pananalapi mo, medyo siguro you've been spending too much, medyo tamad ka sa trabaho din dito na nakikita natin. Ito yung sa damdamin mo eh, no? Ito yung nasa panloob mo, parang ayoko na magtrabaho, papagod ako, parang gano'n. No? Medyo hindi ka inspired na nakikita natin dito yung sa loob mo 'no, pero sa gitna ng because nga of this kagagaling mo sa ano, kasi may nasira ngang relasyon or may nasabi nating isang hope mo na hindi nangyari 'no, na biglang gumuho ang mundo mo parang gano'n 'no. So kanina example nag-mentions ako and din dito din sa Queen of Pentacles in reverse mo, ito yung nasa loob ng damdamin mo siyempre you're all been in a turmoil energy 'no. So nakikita natin yung pagiging stress mo rin diyan talaga. So pero sa gitna ng stress mo may nakikita tayong pagbabago sa'yo, eh, 'no? Yung nakalimutan mo yung mag-exercise ka, kumain ka ng tama o mag-budget ka, 'no? Dahil dito lalo mong nararamdaman na wala kang control sa iyong buhay, 'no? Ibig sabihin sa gitna ng stress mo kailangan mong maging active nga, eh, kagaya maging adventurous ka nga kagaya ni Queen of Wands dito, 'no? Said na maghihilata ka na wala ka sa mood, 'no? Ni tinatamad kang kumain, tinatamad kang mag-exercise, mag-exercise ka para malabanan mo ang pagiging tamad, malabanan mo yung pagiging hindi pagkilos, no? Yung kasi parang yung stress mo malabanan mo, no? By being proactive, just like kaya ang challenge mo is Queen of Wands. Tama? Nakuha niyo po ba? And then, dito na tayo sa Eight of Swords, no? Ito yung outside ng sitwasyon, outside ng sitwasyon, no? So, kung makikita mo rito, kahit may mga sabihin natin, ang Eight of Swords, ito yung medyo talagang nawawalan ka ng tiwala sa sarili, kagaya din ng Eight of Pentacles. Yung self-confidence mo, minsan sinisiraan mo sarili mo na parang maganda ba ako, pangit ba ako, parang ganyan. Or parang hindi ko to kaya, parang nililimitahan mo yung sarili mo, no? Kumbaga, sinasabotahe mo yung sarili mo, talagang parang galit ka sa sarili mo actually, eh, no? With the Eight of Swords dito. Ito yung may paraan upang makalaya ka sa ganyan, no? Nararamdaman mo pa rin na ikaw yung nakakulong, no? Ito yung dahil din sa takot na sinasabi, no? Pati yung pag-aalinlangan na nasa isip mo rin. So, tatandaan mo, hindi ang sitwasyon mismo ang pumipigil sa'yo, no? Kundi ang iyong pag-iisip, no? Sa isip lamang yan, no? Na parang tingin mo is hindi mo kaya.
Parang ayan 'no, may mga puwang 'no, may mga kutsilyo sa likod mo at makukuha mo 'yan 'no, parang gamitin mo, ayan malapit ka na sa ano, lapit na yung kamay mo sa isang kutsilyo, kunin mo lang 'yan, tignan mo matatanggal ang pagkatali mo. 'No? So, nakikita rito na-trap ka sa isang sitwasyon na tingin mo hindi ka makakalabas 'no, sa isip mo lang tingin mo you couldn't do it. Andiya diyan yung takot mo na lumaban din, takot mo na matanggal. Parang nagbubulag-bulagan ka na kaya mo naman buksan mo yung mata mo, buksan mo tumingin ka lang sa likod mo 'no, may mga swords diyan na kaya mong putulin ang taling iyan 'no. So, 'yan yung nakikita natin yung current na sitwasyon mo rin 'no. And then, halimbawa, meron kang maraming opsyon, no? So, magsimula muli sa trabaho, pero sa halip na gawin ito, paulit-ulit mong iniisip na hindi ko ito magagawa. O paulit-ulit mong iniisip na hindi ko kaya to. Na parang no choice na ako, wala na akong pagpipilian. Parang ganun ang nasa isip mo, no? Nilalagyan mo limitasyon ng iyong sarili, kakayahan. At ang yung pagiging negatibo mo, yun ang kaisipan na nagpipigil sa iyo eh, no? So, ang dito ang world mo, ang may nakaraan naman dito is sa nakaraan mo napakaganda. Kumbaga narating mo na yung isang yugto ng pagkumpleto eh, the wholeness, no? Ito yung isang panahon ng tagumpay at kaligayahan at fulfillment mo. No, halimbawa, siguro yung katatapos lang ng isang tagumpay na proyekto or sabihin natin nakapaglakbay ka na sa buong mundo, no, o naabot mo na isang matagal mo ng pangarap. No, ibig sabihin, itong world na ito, no, gawin mong weapon sa hinaharap ngayon. Mukhang nakalimutan mo, oh, nililimitahan mo ang sarili mo rito. Oh. Ang iyong nakaraan is napakaganda. No? Parang eksperyensado ka, you're very matured. Pero bakit ano nangyari dito, no? So kailangan you need to bring back your energy, no? So ito rin titingnan mo rin, no? Patuloy mo rin tingnan yung mga nakaraang ano, sabihin natin mga nakaraang tagumpay mo, no? Maaring siguro din nag-aalala ka na hindi mo maaabot muli 'yon o ginagamit mo itong bilang batayan para sa kung ano yung dapat mong gawin din, no? Or man sometimes hindi na epektibo rin yung way mo kung bakit ka nagtagumpay dito, no? Pero kumbaga yan pa rin ang yan pa rin ang ginagamit mo. So parang you need to observe, you need to be focus kung paano mo matatakasan itong Eight of Swords mo, no? So yung sometimes din na nagiging batayan mo yung tagumpay mo dati kaya hindi ka na nag-e-effort din, no? So, halimbawa, paulit-ulit mo ring iniisip na yung nakaraang golden moment mo, no, sa buhay mo, itong eight of, ano, itong world mo, no? Kumbaga, parang muli mong binubuhay at minsan nag-aalala ka rin kung paano mo ito may babalik sa halip na maghanap ka ng bagong landas or bagong path na para sa ibang paraan naman is maging whole ka uli, maging world ka uli, maging feel success ka uli sa isang proyekto, no? Kumbaga, hindi na ubra sa panahon ngayon ang dati mong kinapanalunan or naging ano ka na. So, ibig sabihin, new changes naman, no? Parang ito rin, no? Parang resistance of changes na nakikita natin sa tower mo, eh, no? So, talagang konektado na talagang sabihin din natin na sometimes yung self-confident mo yan din ang dapat mong pagtuunan ng pansin, no? And then, meron ka rin dito, Ten of Swords, ayan. Tingnan mo, oh, ano, marami kang saksak sa likod. So, ito yung paparating na maaaring mangyari, no? Ito yung sabihin natin nagpapahiwatig ng isang masakit na ending, no? Ito nga siguro dahil nga may relasyon din na sabihin natin nagwakas din, no? O magwawakas sa September 22, no? So, within September 22 to 30, ito rin sabihin nating na ito yung kinakailangan din upang makapag-umpisa ka, no? Ng bago. Kumbaga, rock to bottom ka na din to, eh. No choices na. Parang ito na talaga yung pinakamahirap na nangyari sa buhay mo. Yung maybe nga siguro ang paghihiwalay mo rito sa it's either kay fire sign or kay ano no, kay earth sign, no? Maari din ang Ten of Cups, ang Ten of Swords na to. Ito yung unevitable na hindi mo maiwasan dahil kailangan mo nang magbago o kailangan mo nang mag-grow. Ibig sabihin, ito yung isang relasyon, halimbawa na lang tayo. So, ito yung isang relasyon na matagal mo nang
pilit na inaayos at tuluyan mo na siyang inend, parang nawalan ka na ng ano, ng power na to fight over that relationship din. No, ayan siguro. Siguro yung relationship mo dito kay Queen of Wands, no? Kaya Tower moment. So nakita natin talagang nabuwag na ang relationship ninyo sa Tower, no? So ito. So itong Ten of Swords parang sinasabi rin na kumbaga talagang tinapos mo na rin at ito yung asahan mo rin na magbibigay daan sa iyo upang maghanap ka rin ng isang malusog na connection or healthy relationship na parehas kayong nagmamahalan at yung pundasyon, kumbaga magiging aral sa iyo to actually, no? So ito yung magiging aral sa iyo, yung biglang nabuwag, bakit? Kasi konti ang pagmamahal. Kumbaga ikaw lang ang nag-work out, no? Imbes na dapat pag kayong in relationship, dapat kayong dalawa ang mag-workout para matibay ang inyong pundasyon, no? Ayan, may mga sikreto. Paano titibay ang relasyon ninyo diyan, no? So ngayon, parang ito na yung pagkakataon mo actually, no? Naranasan mo na lahat, gugay ka na sa problema, ibig sabihin, kaya mo nang malusutan yan. At alam mo na kung anong paraan ng pagkaroon ng isang maganda at matatag na relasyon, no? So, gamitin mo yan, nak, no? So, meron ka rin ditong Ace of Wands naka-reverse. Ito yung takot mo at saka yung sinasabi na takot at yung pinagkaasama-sama mo, yung parang pinagdadasal mo. This is might be your hopes and your fear. So ang card na ito actually is nagpapakita rin ng pag-aalinlangan, no? Ayun nga, takot again na nagsimula ng bago. So pagkatapos ng lahat actually ng lian, yung pagkatapos din ng mga pagbabago, nag-aalangan ka rin kung saan ka magsisimula. Hindi mo alam kung where you going to start, no? So halimbawa, sa pagtatapos ng isang lumang buhay mo, no? Yan nga, itong Ten of Swords mo. Kumbaga, natatakot kang kumuha ng bagong, sabihin natin, sa trabaho, hindi kaya parang parang natatakot ka mag-start uli, no? Or sabihin natin, natatakot ka rin uling mag-ano. Yan na nga nangyari sa'yo. Kumbaga, natatakot ka ng umibig uli, no? So, yan yung Ace of Wands in reverse. Na parang natatakot ka rin magtrabaho ngayon, no? Kasi nga sa naranasan mo. Kumbaga, nanghina ka, no? Parang nawalan ka rin ng ano. Ito yung kinakatakot mo, no? Yung pagtatapos ng isang lumang buhay, ibig sabihin natatakot kang kumuha ng bago, no? Nakuha mo na, kaya yung hope and ang fears mo. And actually, meron ka rin ditong ano nak, no? The Five of Wands. Ito yung parang sinasabi natin ang pagbabago sa iyong buhay na maaring magdulot din ng alitan, no? Marami rin siguro sa changes mo, marami din siguro maiinggit, maraming parang kakumpetensya din sa field ng iyong sabihin natin na iyong bagong tatahakin, no? Dahil hindi sometimes other people hindi masaya sa naging successful ka. Ayan, darating ang mga inggit. So parang very competitive ang world mo rin, no? So maari ring meron kang pagtatalo sa pamilya or sa kaibigan, no? Dahil sa iyong mga bagong desisyon din at o kaya naman ay makipagkompetisyon ka sa iba, no? Parang isang bagong opportunity din 'yan ang ano sa iyo, no? Ang pinaka-advice din sa iyo dito. So, parang nakakakita rin tayo ng ano na maganda rin yung maging proactive ka rin sa kompetensya. Parang gano'n, no? Okay? So, nakita mo naman ang iyong ano, you have all the tools already, no? Ang iyong outcome, no? Being the magicians. Kita mo, bakit ka tools, equipped ka na, at supported ka pa ng four elements dito. Meron ka ng lahat eh. Parang kaya mo nang mag-jiki ng lahat, no? Parang no match na lang sa iyo yung mga problemang dumating sa iyo kasi nag-rock to bottom ka na eh, no? Kumbaga, hindi ka lang equipped sa material thing, no? Even sa ano, pati sa experience mo, no? Kumbaga, alam mo na kung ano, dahil naranasan mo na, no? Kumbaga, gugay ka na, kaya mo nang paikot-ikutin silang lahat, no? Na dahil nga ano eh, no? May pera ka, sabihin natin, matalino ka, no? May sinasabi ka sa buhay, magandang status mo, no? Mapagmahal ka rin. Hindi lang 'yan. At ang mga experience mo, hindi biro, no? Nag-rock to bottom ka. Kaya ka lumabas ang magician, no? Ang magician, actually, ito yung nagbibigay daan din sa'yo na lumikha ng isang bagong reality, no? Ito
Ito yung isang card ng kapangyarihan at growth. Ito yung, kumbaga, ang lahat ng mga pinagdaanan mo, ang pagbagsak ng sakit at ang paglaya, ito yung nagbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo upang bumuo ng isang bagong buhay o bagong isang Aquarius, no? O sabi na itong weapon mo, ang magician, no? Kumbaga, hindi lang kumbaga hindi lang pampamilya, pang sports pa ang ano mo, ang weapon mo, no? Kumbaga, jack of all trades ka sa lahat ng problema naranasan mo. No? So ito yung sinasabi rin, ito yung kumpiyansa at kakayahan mo, no? Taglay mo ang lahat ng kailangan mo, mga kasanayan, kaalaman at lakas ng loob, no? Upang isakatuparan ang lahat ng layon sa buhay. Ipang isakatuparan ang iyong mga pangarap. Ang mga dating actually balakid dito, parang naging mga kasangkapan mo, no? Naging ano naging weapon mo o bala mo, no? So ito yung bagong simula na sinasabi rin sa magician mo. Ito yung nagsisilbing isang bagong simula na kabaligtaran ng isang takot na sabihin natin yung ipinakita ng Ace of Wands na naka-reverse, no? Itong Ace of Wands na naka-reverse. Itong Ace of Wands in reverse, no? Nakita mo yan? So, ang lahat ng pagtatapos actually at pagguho ay nagbibigay daan din sa isang bago at mas malakas na kabanata, no? Sa iyong buhay. At madali kang mag-manifest, no? Ibig sabihin, meron kang kapangyarihan na gawing reality ang mga idea mo. Ang iyong mga iniisip ay maaari ring direktang epekto sa iyong mga actions din, no? So nakikita mo ang pagbabago na nakikita nating sa huling card mo rin na Five of Wands, competitions, no? At patungo sa magician, no? Yung nagpapakita ng yung paglalakbay ay hindi magtatapos sa alitan or sa kaguluhan, no? Kundi sa halip ito yung magtatapos sa personal na empowerment at tagumpay sa iyo. Dahil ang mga pagsubok kumbaga naghahanda ka sa iyo para sa isang mas makakabuluhang buhay. No, hindi tumigil ang buhay mo sa ganyan din, no? So titingin tayo ng guidance mo. Ayan, 'di ba? Saya. Gustong-gusto ko yung energy, no? Kasi tingnan mo outcome mo, oh. You could create things. Ayan, instantly, no? Subok ka na, no? Okay, guidance po para kay Aquarius. Archangel guidance. Ayan, tingnan natin. Clear audience. Ayan, no? So, si Archangel Azrael, notice mo daw ang loving guidance, no? You hear inside your mind. Ayan, yung trust your gut feeling, no? Yung intuitions mo talagang pinapalakas din, no? Para makatulong din sa iyo kung ano yung paano mo likhain ang mga bagay na gusto mo, no? So, mag-pray ka kay Archangel Sadkael, no? Dahil kumbaga binibigyan ka ng gabay din. At saka notice mo rin yung mga other people din or sometimes makaano kumbaga maririnig mo rin yung mga sinasabi nila or sabihin natin yung guidance nila importante, i-take mo rin. Kagaya yung guidance ko, i-take mo rin Aquarius dahil makakatulong din sa iyo, no? Yan yung sinasabi na clear audience. Kumbaga sa Archangel Sadkael, pinatibay ang iyong intuitions, no? Para lubusan mong maintindihan kung ano yung mga plano na para sa iyo na nasa correct path ka, no? Para maglikha ng napakaganda na naayon sa iyong talagang patutunguhan, sa iyong goal, no? Sa iyong plano sa buhay, no? Para maging successful. Ayan, no? So napakaganda ng guidance sa iyo, ano, no? So I hope you like a reading, no? Aquarius. So sana panoorin niyo po ang dati nating mga readings din. At i-track niyo po ang journey ninyo. Kasi hindi lang po yung mga guidance na nandoon, no? Very importante, no? At at always remember po na always be grateful, no? Ayan. So, thank you so much and marami pong salamat sa nag-subscribe at sa mga nag-hype ng ano no sa cellphone, gumagamit ng cellphone, maraming salamat sa nag-hype po. At maraming salamat din sa nagla-like at nagko-comment, no? Ayan, so mag-subscribe na po kayo at asahan ko po kayo ulit sa susunod na ating video. Thank you so much and God bless you, Aquarius.